Ah, Doc, kamusta po mag-ina ko? Sir, we need an emergency CS procedure. Next week pa talaga ang due ng misis mo. Pero palabas na rin ang sanggol ngayon. Sige po, Doc. Gawin niyo po ang dapat. Pero kailangan niya ng masalin ng dugo. She is bleeding heavily. Posible mapahamak ang anak niya o siya. Kaya kailangan natin magawa ito. Ang problema, wala tayong stock ng dugo sa ospital. Doc, ako, type A po ako. Baka pwede yung dugo ko. Hindi kayo pwede, sir. Ang kailangan type O. Ha? Type O? Doc, ako po. Type O po ako. Marie? Kaano-ano niyo po siya? Asawa ko. Sure po kayo, ma'am? Opo. Ako po yung legal na asawa. Pero hindi naman po ako masamang tao. Sige po. Ipapahanda ko po yung mga gamit. Thank you. Salamat, Marie. Salamat sa tulong mo sa mag-ina ko. Ginawa ko lang naman yun para sa anak mo. Wala namang kasalanan yung bata para madami sa mga ginawa niya sa akin. Nang mga sandaling iyon, napagtanto ni Marie na tuluyan na nga siyang ipinagpalit ni Joey. Dumaan sa matinding lungkot si Marie dahil sa paghiwalay nila. May ilang linggo na halos hindi siya bumangon. Samantala, pinagsisihan naman ni Carol ang nagawa niyang kasalanan kay Marie. Kaya nagpa siya itong ituwid ang kanyang buhay. Talaga napisgi niya. Oh. Ba't kanina pa nagsasalita, hindi ka wala kang reaksyon. Ano ba, pagod ka na ba? Gusto mo, ako na lang magbantay kay baby. Sige na. Okay lang. Tulog ka na rin. Sige na. Hindi. Iniisip ko lang kasi na... Ano? Gusto mo ba, kumuha na lang tayo ng kasambahay para hindi ka masyadong mapagod. Yun ba? Yun ba? Joey, umuwi ka na lamang sa pamilya mo? Ha? Teka lang, Carol, ba? Pero ba paano yung anak natin? Paano si Siam? Kakayanin ko to, Joey. Sorry, pero napakabait ng asawa mo. Dahil sa kanya kaya nabuhay yung anak natin. Samantalang ako, ilang beses ko siyang pinalaglag. Dahil lang ayaw akong patahimikin ng konsensya ko. Pero, tama ang asawa mo. Walang kasalanan si Siam. Tayo ang may kasalanan. Gawin na natin ang tama. Bumalik ka na sa kanya. Pero, Carol, ikaw mahal ko, pati anak natin.